Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Let's consider two verses from chapter 12. Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Alam ko po na ito ay isa sa mga pamilyar na mga talata sa mga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. I would like us to focus our study this morning dito po sa dalawang talata nito. Basahin ko po sa bagong ang Biblia, Roma, kabanatang 12, talatang 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbigay kayo sa pamamagitan o magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Palahin po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Siguro hindi ako magkakamali kung sasabihin ko ngayong umaga na marami sa atin dito ay pamilyar sa tinatawag na Guinness Book of Record. Tama? So pamilyar tayo dyan. Dati, nung bata pa ako, may palabas pa sa television tungkol sa aklat na ito, no? Guinness Book of World Record. Pero alam niyo ba na ang unang Guinness Book of Record ay na-publish in 1955? At nung una, kaya ito na-conceptualize, kaya ito na-buo, pero isang lalaki, ang pangalan ay Sir Hugh Beaver, Managing Director of Guinness Brewery. So that galing na sa itang Guinness Book of Record, Guinness Brewery. Gumagawa ng mga alak. Nagkaroon siya ng pagbisita sa isang turnamento at nagkaroon siya ng argument sa kanyang mga friends kung ano nga ba ang fastest game bird in Europe. Sa kanilang argumento, walang nanalo sa kanila dahil ang totoo, wala silang matagpuan na reference book or any record whatsoever na nagsasabi kung ano nga ba ang sagot sa tanong nila. At doon nagsimula ang pagpapublish ng Guinness Book of Records. Simula noon, ang aklat na ito ang naging ultimate source of record-breaking achievements in the world. In this book, we can find all sorts of record holders, from people to places, events, name it, they have it in the book. Until yung mga titulo na hawak nila as record holder sa buong mundo will be challenged and claimed by others. So ganyan yan, no? Yung takbo ng Guinness Book of Record. Alam nyo, there is another book that contains the record of the greatest achievement that a person can ever do while in this planet. And that is the Bible. The greatest achievement, pwede sabihin ito, even greater than the achievements of people in the Guinness Book of Record, is the response of any mortal being to the call of God. Palagay ko yung pinaka-matinding klase ng achievement na pwede magawa ng isang mortal na tao sa ibabaw ng planetang ito. Ang tumugon sa panawagan ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. The first and most important call that any person can ever respond to is God's call to repentance and faith. Yun ang pinaka-pangunahin at pinaka-mahalagang uri ng pagtugon sa panawagan ng Diyos. At yun ay ang panawagan ng Ebanghelyo na ang lahat ng makasalanan ay magsisi at manampalataya kay Jesucristo nang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang makasalanan na bibigyan ng kakayahan, o sabihin natin kikilusin ng Diyos para tumugon sa panawagang ito ang magiging Kristiyanong tunay.
Sila yung makaka-experience ng pagiging born again. Sila yung makakapag-experience ng pagiging anak ng Diyos. That's the first. And the second, and equally important call that a Christian can ever respond to, is God's call to consistently obey His will. Unang pinaka-importanting tawag ang tawag ng Ebanghelyo. Ang makasalanan dapat magsisi at manampalataya kay Jesucristo. Pero ang pangalawang, mahalagang dapat natugunan ng sino mang tao, lalo na ng mga Kristiyano na nakaranas ng kaligtasan, ang panawagan ng Diyos na patuloy na sumunod sa Kanyang gusto. A Christian is demanded by God to obey always. Yun ang expectation. Di ba sabi niya, kung totoo kang tupa, makikinig ka sa tinig ng iyong pastol at susunod ka sa Kanya. So it's our nature bilang mga totoong Kristiyano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. To the first call, the call of repentance and faith, not every sinner is expected to respond. Hindi lahat ng makasalanan inaasahan tutugon sa gospel. Kaya hindi tayo naniniwala na lahat ng tao ay magiging Kristiyano. Hindi tayo naniniwala na lahat ng tao ay papasok sa karya ng Diyos. Malinaw ang Biblia patungkol dyan. Pero hindi ibig sabihin niya, hindi tayo mangangaral. Dahil Diyos ang nagliligtas. Ang trabaho natin, ipangaral ang mabuting balita sa iba. Pero, doon sa pangalawa na dapat tugunan ng mga Kristiyano, hindi tayo exempted. Kung ikaw ay totoong mananampalataya na nakaranas ng pagligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ikaw ay dapat sumunod sa pagtawag ng Diyos sa isang buhay na tuloy-tuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Alam niyo, sa New Testament, we can find the basis of the expectation by Christians need to respond to the call of God, and also the necessary means how we can practically do it. Kaya ngayong umaga, dalawang bagay yung pag-uusapan natin. Una, the basis of our response is what is reasonable. Ang basihan ng ating pagtugon ay kung ano yung nararapat na pagtugon, kung ano yung makatuwirang pagtugon. At pangalawa, the means of our response is what is acceptable. Ang paraan ng ating pagtugon ay kung ano yung katanggap-tanggap. So, dalawang bagay yan. Hindi pwedeng wala ang isa. Dapat parehong magkasama. So, una, tingnan natin, ang basihan ng ating pagtugon ay kung ano yung makatwiran. The basis of our response is what is reasonable. Alam nyo, pagkatapos ni Apostol Pablo na talakayin quite comprehensively. Bakit ko sinabing quite comprehensively? Kasi it took him 11 chapters. From chapter 1 to chapter 11 ng Romans, tinalakay ni Apostol Pablo kung ano ang ginawa ng Diyos para ang isang makasalanan na dapat sana'y parusahan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. 11 chapters. At pagkatapos niyang talakayin yun, most comprehensively, he now turns to those recipients of this great salvation, yung mga tumanggap at nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, at ipiniliwanag niya sa kanila kung ano ang inaasahan sa kanila ngayon. Ito naman, chapter 12 hanggang chapter 15. Pero kung sana natin isipin na porket sinabi ng Diyos, meron akong ginawa para iligtas ka na isang makasalanan, at ngayong iligtas ka na, meron akong inaasahan sa iyo, huwag natin isipin na magagawa natin ng madali ang lahat ng gusto ng Diyos. Alam nyo, this is ideal. Ideal na susundin natin ng madali at hindi mabigat sa ating puso ang lahat ng gusto ng Diyos. But this is not what is actual. Ideal, dapat talaga ganon. Pero we need to accept the fact na ang nangyayari talaga sa kasalukuyan ay hindi yung inaasahan. Dahil nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito na makasalanan. Kaya ako naniniwala, ito yung dahilan kung bakit si Apostol Pablo, instead of commanding the Roman believers what to do, he exhorts them. It is sad to note that the ESV used appeal. Pag binasa niyo po sa ESV, sinabi niya, ginamit ng ESV yung salitang appeal, umaapila.
Parang ganun din yata sa Tagalog. Ako ay namamahi o sumasamo sa inyo. Unfortunately, this is not the exact translation of the original. The original is a word somewhere between request and command. Ang salitang ginamit na Apostol Pablo dito sa original, hindi siya request, hindi rin siya command, pero nasa gitna. So it's a combination of request and it's a combination of request and command. Kaya I believe na ang better translation of the original word should be exhort or urge. Ang ginamit sa NIV, I urge you. Yun ang mas better word na sana yung ginamit. Ngayon ang tanong, bakit gumamit si Apostol Pablo ng less demanding word? Hindi niya sinabing, do this. Hindi niya sinabing, I want you to obey this. Hindi sinabi niya, I exhort you. Bakit gumamit si Apostol Pablo ng less demanding word para i-address sa mga Christians? Meron akong tatlong bagay na gusto sabihin. Una, Paul would like the believers to rest on the authority of God. Gusto ng Apostol Pablo na ang mga mananampalataya na ngayon ay kanyang sinusulatan, yung mga mananampalataya na nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay manangan hindi sa otoridad ng tao, kundi sa otoridad ng Diyos. He exhorts them to do what is right, but not on the basis of his own authority. Ang gusto niya Apostol Pablo ay manangan sila at sumunod sila ayon sa otoridad ng Diyos sa kanila. Anyway, tama na naman na gano'n, di ba? Dahil ang Diyos ang nagligtas sa mga makasalanan. Kaya kung meron mang may otoridad na utusan tayo na sumunod, hindi ang tao yun. Ang Diyos. Ang Diyos ang dapat na may otoridad. Kaya natandaan yung sinasabi niya Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5, verse 20, ang sabi niyo doon, siya ay isang ambassador of God. Ano ibig sabihin ng ambassador? Siya ay isang kinatawan na may dalang mensahe, pero ang otoridad ng kanyang dalang mensahe, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Diyos na nag-utos sa kanya na magdala ng mensahe na yun. So the authority of the message of the ambassador is the authority of the God who ordered the authority. Kaya gusto niya na maintindihan ng mga mananampalataya sa Roma doon. Kaya it's better to use the word, I exhort you, I urge you. Kaya nga, gusto natin sabihin, obedience in the Christian life should be in response to the authority of God who saved us. Kung meron tayong basihan ng dapat nating pagsunod, hindi yung nagsasalitang tao, hindi yung Diyos na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita. Kaya ang authority natin is the Word of God. So sa ibabaw ng mga pastor, sa ibabaw ng mga deacon, sa ibabaw ng mga miyembro, ay ang salita ng Diyos. Hindi ang isang organisasyon, hindi ang isang grupo ng mga leader, kundi ang salita ng Diyos. Yun ang authority na dapat nating sundin sapagkat siya ang nagligtas sa atin. Pangalawa, Paul would like the believers to respond not out of compulsion. Ayaw ni Apostol Pablo na sumunod ang mga mananampalataya sa Roma at sa atin, mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, dahil napipilitan lamang tayo. Yes, Paul used strong and very convincing arguments to make his case in the first 11 chapters. Kung binasa niyo po yung Romans from chapter 1 to chapter 11, you will see arguments above arguments, arguments together with other arguments na nagpapatunay na ang Diyos ang nagligtas sa mga makasalanan. At ang Diyos ang gumawa ng hakbang para ang isang makasalanan ay maligtas, hindi yung makasalanan para siya maligtas, kundi ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Ang Diyos ang gumawa para siya maligtas. Pero on the basis of that, gusto niya po sa Pablo na ang mga mananampalataya mismo ang makarecognize na desirable nga yun. Totoo nga yung sinabi niya. At gusto ko nga na magpasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa sa akin. Kaya ang pagsunod ng isang mananampalataya ay pagsunod na ginagawa ng may sariling pagkukusa. Hindi pinipilit. It's not out of compulsion, but out of conviction. Susunod ka
dahil naniniwala kang totoo yun, dahil nakasulat sa Bible. Ikaw mismo magpapatunay na totoo dahil nababasa mo. At dahil nababasa mo at nakasulat, susundin mo. Dahil naintindihan mong tamang naman, nasundin niya. Pangatlo, Paul would like the believers to respond to God out of gratitude. Gusto niya na tumugon ang mga mananampalataya dahil gusto nilang tumanaw ng utang ng loob. Gusto nilang magpasalamat. Pansinin niyo po, ang ginamit niya po sa Pablo dito ay mga kahabagan ng Diyos. Hindi mercy of God lang. Plural. Mga kahabagan. Mercies of God. Yan ang tanong bakit plural yung mercy. Sa original talagang plural eh. Kung binasa mo sa original talagang plural. Ang ginamit ni Paul, mercies of God. Kaya naman bakit mercies? Pag pinag-isipan niyo pong mabuti kung ano nangyari sa pagliligtas ng Diyos, talagang biyaya sa ibabaw ng biyaya, awa sa ibabaw ng awa, manifestation of God's acts of mercy, multiple acts of mercy. Mula sa pagpili ng Diyos, sa kanyang mga ililigtas, hanggang sa kanyang pagsasakatuparan, ng kanyang paraan ng pagliligtas, hanggang sa kanyang pagliligtas mismo ng mga kanyang pinili. Lahat yan ay pagpapakita ng mga awa ng Diyos. Umira ang Diyos dahil siya'y naawa. Pinadala niya ang kanyang anak dahil siya'y naawa. Nagliligtas siya ng mga makasalanan at kinikilos sila para tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo dahil siya'y naawa. Yan ay lahat dahil sa awa ng Diyos. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo sa Tito chapter 3 verse 5, God saved us according to His own mercy. Kung hindi naawa ang Diyos, walang maliligtas. Kaya yung paulit-ulit na tanong, bakit may kinaawaan, bakit may hindi kinaawaan? I don't think that's the right word. That's the right question. Tamang tanong eh, bakit naawa ang Diyos sa pagligtas? Kasi ang totoo, lahat ng mga kasalanan dapat pumunta sa impyerno. Pero dahil naawa ang Diyos, meron siyang niligtas na marami. Dahil sa awa ng Diyos. Yun lang ang sagot. At wala na tayo dapat hanapin pa na ibang sagot. Dahil naawa ang Diyos, kaya tayo ay naligtas. Therefore, obedience in the Christian life is a result of gratitude for God's undeserving mercy. Hindi ka dapat kaawaan. Kung patas ang pag-uusapan, wala dapat iligtas ang Diyos. Ulitin ko yun. Kung pagiging patas ang pag-uusapan, wala dapat iligtas ang Diyos. Dahil lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nag-rebelde sa kanya kay Adan. Pero dahil naawa ang Diyos, meron siyang niligtas. Kaya, sabi ng Diyos, ako'y maahawa sa gusto kong kaawaan. Diba? Kasi ang totoo, ang pagiging patas, wala siya dapat kaawaan. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, susunod tayo sa Diyos out of gratitude for the undeserving mercy that we received from Him. But God expects from us not only positive response by appreciating everything that He has done. Tama lang yun. Tama lang na magpasalamat tayo sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Pero hindi lang yun ang hinihingi pagtugon ng Diyos. Dito sa mga talata na pinag-aaralan natin, maliwanag na isa sa mga inaasahan ng Diyos, active response by rendering to Him appropriate service. Kung talagang na-appreciate mo yung ginawa sa iyo ng Diyos, dahil naawa siya sa iyo, dapat gumawa ka. Dapat maglingkod ka. Di ba sabi, present your bodies. Now, the word body here is not limited to the physical parts we often call body parts, kundi sa whole being, sa buong pagkatao natin. Dahil tayo ngayon ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya, Romans 5:21, we're under the reign of grace. It is fitting that our response to God should involve our entire person. Ang ating buong pagkatao. Ito yung sinabi ng Panginoon, loving God with all your heart, soul, strength, and mind. Luke chapter 10 verse 27. Madaling salita, since God did not only save our souls, but will also soon save our whole humanity. Tandaan niyo po ito
hindi lang po kaluluwa ang niligtas ng Diyos sa atin. Kasama sa plano niya ng pagliligtas sa atin ang ating katawan. So God will save us as a whole human being. Body and soul. At magaganap yan pag dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. So habang tayo nasa mundo at hindi pa natutupad ito, dapat ang ating buong pagkatao, body and soul, should be rendering to God proper service. Again, yung salitang ginamit dito sa ESV ay hindi na naman eksakto. Instead of present, di ba sinabi niyo, present your bodies, dapat ang salitang ginamit dito, offer. I think tama yung Tagalog dito. Inyong ialay ang inyong mga katawan. Tama yung word na ialay. Offer. Kasi nung sinabi ito ni Apostol Pablo, itong dalawang talata ito, nasa isip niya yung Old Covenant sacrifices. Naalala niyo yung kanilang relihiyon ng Judaismo kung saan kailangan nilang maghain ng hayop para sa kanilang pagsamba. However, hindi na niya inaalala dito ang paraan ng pag-aalay sa pamamagitan ng pagpatay ng mga hayop. Dahil ang sacrificial system na kailangan magpatay ng hayop, tinupad na lahat ni Jesus yan. Di ba sabi sa Hebrews chapter 10, verse 10, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang mga Kristiyano ay pinapaging banal niya. So hindi na kailangan maghain ng hayop, patayin, kuhanin ng dugo, ilagay sa altar. Hindi na natin kailangan yan. Yung pinaka-perfectong handog ay yung ginawa ni Jesucristo. Alam niyo sa panahon natin ngayon sa New Covenant, God is no longer expecting the gift of animal sacrifices, but the giver to be sacrificed. Hindi na inaasahan ng Diyos ang hayop para ialay bilang handog ng isang sumasamba. Ang inaasahan ng Diyos, yun mismong sumasamba ang ihandog. In the Old Covenant, what was required was a dead animal as sacrifice. Diba? But in the New Covenant, what is required is the believer himself to be offered as a living sacrifice. Buhay. Buhay na. Buhay na atay. Ngayon tanong, sa Old Covenant, kailangan mamatay ang handog. Bakit sa New Covenant, hindi kailangan mamatay ang handog? Living sacrifices. Buhay na alay. Alam niyo kung bakit? Death happened when we became Christians. Namatay ang isang taong makasalanan sa kanyang kasalanan at pagsuway nung siya ay naging Kristiyano. Paul referred to this in Romans chapter 6 verse 8. Sabi doon, we died with Christ. Namatay tayo kasama ni Jesucristo. Pag pumunta kayo sa Romans chapter 8 verse 11 and 13, we see that those who are brought from death to life, or dead to sin and alive to God, are to offer themselves to God as instruments of righteousness. Namatay tayo. Kung talagang tayo Kristiyano, namatay tayo nung tayo ay binuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Dahil sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Can you see the mystery there? Si Jesucristo ay namatay para tayo mamatay sa ating kasalanan. Para mabuhay naman tayo ngayon para sa katuwiran. So in that sense, we are still sacrifices, mga handog, pero buhay. Hindi na tayo nabubuhay ngayon para maglingkod sa ating mga pita at kasalanan. Kundi naglilingkod tayo para maging righteousness unto God. Gumagawa tayo bilang mga binigyan ng Diyos ng kanyang katuwiran. That's amazing, isn't it? Kaya pansinin niyo po yung sinabi dito ni Apostol Pablo, no? Banal. Kaya pagbabalikan niyo yung Old Covenant, laging nandun yung word na holy. It should be without blame. Kailangan malinis, walang kapintasan. Ganun din yung description sa living sacrifices, banal. Dahil ang Diyos na nagligtas sa atin ay banal, sabi niya po sa Pedro, dapat tayo rin ay maging banal. At ito lamang ang katanggap na paraan
ay parang isang Kristiyano ay mabuhay sa mundo. Mamuhay ng may kabanalan. So ang banal sa New Covenant ay hindi pinapatay. Ang banal sa New Covenant ay nabubuhay para sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, dito po sa verse 1 sa huling bahagi, which is your spiritual worship? Inyong pagsambang spiritual. Alam ko, kanina kay Apostol Pablo, yung Old Covenant sacrificial system ay importante sa pagsamba ng mga Hudyo. Hindi pwedeng sumamba ang isang Hudyo na walang handog. Pero ang expectation of sacrifice or sacrificial offering to God as part of worship is never altered in the New Covenant. Ganun pa rin ngayon. Higit pa nga eh. Dahil hindi hayop ang hinahandog, tayo mismo ang dapat maging handog para sa Diyos. We are not expected to offer sacrificially only material things. Hindi lang baka dati naririnig nyo, let us have sacrificial offerings to God. Ang tinutukoy, magbibigay ng pera, malalaking amount ng pera para sa gawain ng Panginoon. Hindi ganun ang sacrificial offering natin ngayon. Ang sacrificial offering natin ngayon ay ang ating buong pagkatao na nabubuhay ng may kabanalan para sa Diyos. Kasi kung tutusin, ang isang mananampalatay na nabubuhay ng may kabanalan para sa Diyos, hindi magiging mahirap sa kanya magbigay para sa gawain ng Panginoon. So hindi natin dapat binabaliktad ang argumento. Sabihin natin magbigay kayo kasi yan ang paraan ng pagsamba sa Diyos. It should be the other way around. Ibigay mo muna yung buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo muna yung sarili mo as living sacrifice to God every day. And then you will give to the work of the Lord. That would not be difficult to do. Pero gusto kong paalalahanin kayo, no? This worship, yung sinabi ditong karampatan o kasiyasiyang paraan ng pagsamba, hindi ito yung sinasabi ng corporate worship. At tinutukoy po ni Paul dito ay yung ating pagsamba sa Panginoon araw-araw. God is expecting all Christians to be mindful that their everyday existence must be offered to God as proper worship. Hindi lang tayo sumasamba sa Panginoon pag Lord's Day. Dapat sumasamba tayo sa Panginoon every day. Araw-araw. At dapat maintindihan natin ang konteksto ng corporate worship sa araw-araw nating paghandog ng ating buhay sa pagsamba sa Panginoon. Ang gusto kong sabihin ay ganito, it is only those who understand and practice daily worship over the course of 6 days will definitely come to the Lord's Day to worship God together with the church. Kung sumasamba ka sa Panginoon, araw-araw, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, ang buhay mo ay araw-araw na buhay na handog na pagsamba sa Diyos, na bubuhay ka ng may kabanalan, araw-araw kung saan ka man naroon, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nananalangin ka sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos. Yung mga taong gumagawa niya ng 6 days, ang pupunta sa church para mag-worship kasama ng church. Ano ba yun? Dapat personal muna tayo sumasamba. At yung personal na sumasamba, yan ang sasamba na kasama ng church every Thursday. Ganun ang tamang attitude ng isang mananampalataya. So we have learned that the basis of our response is what is reasonable. Yun lang ang makatwiran. Dahil sa ginawa ng Diyos sa akin. Pero alam nyo, hindi lang natapos doon si Apostol Pablo. Gusto niya rin sabihin at ituro sa atin the means of our response is what is acceptable. Ang pamamaraan ng ating pagtugon ay kung ano yung katanggap-tanggap. It is wonderful to notice that our text did not only reveal to us what God expects us to do, but how we can actually do it. Ang maganda sa Bible, napaka-practical niya. Hindi niya lang sinasabi sa atin, okay, ikaw ay ito, ganito ka dahil ang ginawa ng Diyos sa iyo ay sadyang napaka-laki, napaka-kamangha-mangha. Dahil doon, kaya ka naging Kristiyano. Ngayon, inaasahan ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya.
Hindi na natapos dun eh. Sinabi niya sa Pablo, ganito ang dapat natin gawin para tayo ay makaroon ng tama at katanggap-tanggap na pagtugon. It is reasonable that those who have been recipients of God's mercy should live acceptably before God. Katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na habang nasa church lang tayo, katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Dapat yung 6 days na yun, doon natin susukatin. Kung talagang tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po tayo Sunday Christians lang. Dapat everyday Christian tayo. Peter, si Apostle Peter reminded the believers of Christ that the only way that we can live acceptably before God is what? Be holy. 1 Peter chapter 1 verse 16. Kaya natanong pa paano kung magiging holy? Diba? Yan ang gandang isipin ng isang taong gustong gawin yan. Paano ko gagawin yan? Sinabi niya Apostle Pedro din. Doon din sa 1 Peter chapter 1 sa verse 15 naman. Kung paano natin gagawin? Sabi niya, as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sa lahat ng iyong ginagawa, isip, salita, kilos, dapat may kabanalan. Alam niyo si Paul, in these verses we are studying, is in total agreement with Peter. Nagkakasundo sila. Kasi sabi niya, do not be conformed to this world. Huwag kang umayon. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Diba? As a result of our union with Christ, we are now delivered from the domain of darkness to the kingdom of Jesus Christ. Hindi na tayo nasa ilalim ng kingdom ni Satan ngayon bilang Christian, kundi nasa members of the kingdom of God. But though this transfer is decisive and final, it is not yet complete. Alam naman natin yan di ba? Hindi naman nung naging Kristiyano tayo, dinala na agad tayo ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Diba? Nandito pa rin tayo sa mundo. At habang nandito pa rin tayo sa mundo, nagkakasala pa rin tayo. So we now belong to God, but we are still alive in this world. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundo, dapat tayong mabuhay para sa Diyos. Reading yun. So while alive on earth, we must live for God. And there is only one standard. Holiness. Kabanalan. Siguro, let us examine ourselves. Tomorrow is election day. Diba? Yan. Isa sa mga sabihin nating sukatan ng ating pagiging banal ang panahon ng eleksyon. Diba? Let's practice holiness. Even in the execution of our right to vote. Diba? Vote according to your conscience. Vote niyo kung gusto niyo. Dahil alam naman natin, ang Diyos ang maglalagay ng mga pinuno sa ating sambayanan. And every day, sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, do you see holiness? Do you see practical holiness? Do you see a person na sinasabi niya Christian siya, pero ang buhay niya, kabaligtaran ang sinasabi niya? Ikaw mismo. Ang ibang sarili, nakikita mo na namubuhay ka ng may kabanalan habang ikaw ay hindi kasama ng church. Madali kasing kumilos na may kabanalan habang nasa church. Bakit pagkasama may mga Christian, ang bukang bibig natin ay ang kabutihan ni Kristo, ang ginawa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos. Pero pag wala na sa church, ano na kaya pinag-uusapan natin? Pag nasa labas na tayo, pag nasa bahay na tayo, ano kaya lumalabas sa bibig natin? Pag malayo na tayo sa church, doon natin masusukat ang ating kabanalan. We must be holy every day. But then again, the Word of God did not just tell us to be holy and not being conformed to the world, but it helps us to understand even better by describing to us how this is to be done. Napakadetalyado ng salita ng Diyos. Binibigay sa atin ang dahilan kung sino tayo, binibigay sa atin ang paraan kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Kaya gusto ko sabihin,
Ang isang totoong Kristiyano, wala siyang sapat na dahilan para sabihin hindi niya alam. Dahil ibinigay na ng Diyos ang lahat ng dapat nating malaman at nakasulat na sa Biblia. Dapat lang nating basahin ang Biblia, pag-aralan ito at sundin ito. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, patawarin mo ako kasi hindi ko alam. Alam niyo, nakasulat na eh. Nakasulat na. It is our duty to study it, to know it, and to apply it. Alam niyo, nang ginamit niya sa Paul yung salitang conform, ang ganda ng image na ginamit ni Paul sa salitang conform. Ito yung method of creating something by being squeezed into a mold or pattern. Yun yung ginamit niyang salita dyan eh. Diba? Merong isang mold, merong isang molde. Diba? Gusto mong gumawa ng isang earthen vessel or palayo or whatever it is. May mga pattern, tapos pipilitin mo siyang isiksik doon para paglabas niya, meron na siyang hugis sa anyo. Yun yung ibig sabihin ni Paul sa salitang conform o umayon o tumulat. Ay na sinasabi niya, wag ganun. Kabaligtaran nun. Ang sinasabi ni Apostle Paul is the exact opposite. He was exhorting us to avoid being squeezed into the pattern of this world. Yun yung sinasabi niya, wag kang umayon. Sa takbo ng sanlibutan, wag kang umayon. Doon sa kanyang paraan ng pamumuhay. So by saying all of this, the result of our union with Christ should be denial of ourselves of any desire that would contradict to the very character of God's holiness. Diba self-denial ang example ni Jesus Christ? At ang isa sa mga demonstration ng self-denial natin bilang mga Kristiyano sa araw-araw ay itatanggi natin yung mga gusto natin na alam natin sa lunga sa gusto ng Diyos. Ito self-denial para sa atin. At ang isang Kristiyano, dapat habang tumatagal siya sa kanyang pananampalataya, lalong lumilinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos. At dapat lalong lumilinaw sa kanya na yun ang gusto mong gawin at hindi ang gusto ko na alam kong laban sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo yung hindi natin pag-ayon sa sanlibutan ito, hindi ito madaling gawin. Alam ko hindi madali itong gawin. Kasi ako may personal akong struggle patungkol sa bagay na ito. I'm also a human being like yourself. And I know, by experience, that this is not easy. Hindi ito katulad ng pagsusuppress natin ang ating katawan sa pamamagitan ng external discipline. Hindi ito parang exercise. Na gusto natin lumaki yung ating muscles, gusto natin mag-gym para kumanda at maging fit tayo physically. So, didisiplinahin natin yung ating katawan. Minsan, mas madali pa nga yung gawin eh. Pero inaasahan sa atin ang salita ng Diyos, internal discipline. At alam niyo kung ano yung internal discipline na sinasabi ni Paul? Sabi dito, sa pamamagitan ng pagbabago ng takbo ng inyong mga isip. Pagbabago ng takbo ng inyong mga isip by the renewal of your mind. The only means that Christianity is not a way of life that, sabihin natin ganito, pinakamasimple na. Ang pagiging Kristiyano hindi nakabatay sa emosyon. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nakabatay sa sinasabi ng kultura. Ang pagiging Kristiyano ay nakabatay sa ating sariling matalinong desisyon. By referring to the renewal of the mind, Paul is trying to describe the only way to avoid being conformed to this world. And that is by being transformed in the mind first. Kailangan yung isip ang magbago. Kaya anong paraan, punuin mo yung isip mo ng salita ng Diyos. Diba sinabi ni Paul, be filled with the Spirit, Ephesians chapter 5, verse 18. Pag tinignan niyo yung parallel nun sa Colossians, ang sinasabi niya, be filled with the Spirit, is be filled with the Word of Christ. Fill your minds with the Word of Christ. Yun naman paraan eh. Kaya hindi natin, dapat ipagwalang bahala yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gusto natin hindi umayon sa takbo ng mundo, basahin natin ang pag-aaral, lagi ang salita ng Diyos. Yun naman paraan.
Kasi habang binabasa mo at pinag-aaral mo ang salita ng Diyos, binabago ng Diyos ang isip mo. Di ba totoo yun? Yung mga mahilig magbasa dito, hindi lang ng Bible, kundi ng ibang mga books, novels, or kung ano mga libro yan. Pansinin ninyo, may mga paborito kayong author, may mga paborito kayong mga aklat. The more you read them, the more you are being influenced by their thinking, by their philosophy. Mag-iingat din tayo sa ating mga binabasa. Siguro yung iba, mas gusto magbasa ng mga pocketbook. Mag-iingat din kayo, kasi habang nagbabasa kayo ng pocketbook, nababago ang isip nyo sa kung anong ibig sabihin ng pag-ibig, ayon na sa sinasabi ng sumusulat. Right? Kaya utak ay importante, ang pag-iisip ay importante. Ito yung unang dapat magbago kung gusto natin magbago ang ating buhay. Christians after conversion are supposed to be radically changed. Tama yun. And are now people who judge the merit of things based on practical and moral reasoning. Parang ganito, after our being right before God sa justification, the change of our lives commences. Ang tawag dyan, sanctification. Diba? Iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Yesu Cristo. Ang tawag dyan, justification. Pero after justification, nagsisimula na yung sanctification. Nagsisimula ng baguhin ng Diyos ang ating buhay. At ang isa sa pinakaunang paraan na ginagamit ng Diyos para mabago ang ating buhay, dapat magbago ang ating isip. Ginagamit niya ng maraming tao. Ginagamit niya ng mga komunista dati. Ginagamit niya ng mga nasa business ngayon. Ginagamit niya ng mga nasa entrepreneurship ngayon. Diba? They would like to change the perception of people by feeding their minds with information. Ang mga Pilipino, diba? Mag-practical na lang tayo, bukas sa eleksyon, marami sa mga bobotong Pilipino nagbago ang kanilang isip dahil sa mga survey na kanilang napapanood sa TV. Dahil pinifeed sila ng mga tao sa likod ng mga survey na ito ng impormasyon. At yung isip nila habang napupuno ng impormasyon, yun ang kanilang ginagawa. Alam nila yun eh. So kung alam ng mundo ito, dapat mas alam natin ito. Diba? Dahil sinabi ng Diyos sa salita niya. Bago pa man na-invento ang lahat ng marketing styles na yan, nakasulat na ito sa Bible. Baguhin natin ang ating buhay, yun ang inaasahan, pero magsisimula muna sa pagbabago ng ating isip. Ngayon tanong, bakit kailangan ang pagbabago ng ating isip? Pinaliwanag ni Apostol Pablo sa verse 2, ikalawang bahagi, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. It is only through the renewal of our minds that we begin to discern the will of God. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, binabago ng Diyos ang ating isip. Anong klaseng pagbabago yun? Pinapaintindi sa atin ng Diyos kung ano yung gusto niya. Kaya kung hindi nagbabasa ang isang Kristiyano ng Bible, hindi niya alam kung ano gusto ng Diyos. Kaya expected sa atin to always read and study the Word of God. Peter said sa 1 Peter chapter 1 verse 14, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Alam niyo si Apostle Paul nag-agree doon eh. Ang paraan para magbago ang isip ng isang tao, kailangan lagi siyang sumunod sa Diyos. Kung pinag-usapan natin ng holiness, sanctification, isang word lang ang dapat nating tandaan. Pagsunod. Obedience. We do not obey God irrationally, but with full knowledge of what is good, acceptable, and perfect. Obedience in the Christian life is not blind fanaticism, but informed dedication. Hindi tayo sumusunod dahil yun ang ginagawa ng marami. Sumusunod tayo dahil yun ang alam natin dapat gawin. Eh hindi out of compulsion, but with conviction. It is not blind fanaticism, but informed dedication. Alam niyo, yung ESV, ginamit yung salitang discern. Yung NIV, ginamit yung salitang approve. Alam niyo, hindi magkasalungat yan eh.
They do not contradict one another, but they describe both aspects of our obedience. We discern by identifying what is according to God's will. And we approve by agreeing with God's will and by willfully putting God's will into practice. So pag sinabing discern what is good, perfect, and acceptable, ibig sabihin na alam natin kung ano yun. Pag sinabi natin approve, sinasagawa natin kung ano alam natin, good, perfect, and acceptable. So discern it, maging critical ka, alamin mo, basahin mo ang Bible, pag-aralan mo, pero sundin mo. Pagkatapos mong malaman, ayun pala, hindi mo naman sabihin, okay, I will continue sa buhay ko, paano ko dati. Hindi. Alam mo na yung tama, dapat yun ang gawin mo. You should approve it. You should do it. You should put it into practice. Obedience is actively practicing what you understand as God's revealed will in His Word. Gusto ko kausapin yung mga hindi pa Kristiyano dito. Let the Christians here know that ignorance is not an excuse. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, di ko alam eh. As a matter of fact, when we say that we do not know the will of God for our lives while living here on earth, we compound our sin. Ano ibig sabihin? Pinapalala mo yung kasalanan mo sa Diyos. Pag sinasabi mo at lagi mong ine-excuse yung sarili mo, sasabihin mo, hindi ko kasi alam na mali yun. Alam niyo, kabisado tayo ng Diyos eh. Alam ng Diyos na mahina ang ating isip, alam ng Diyos na malilimutin tayo, kaya sinulat niya. Kailangan natin basahin at basahin at basahin para hindi natin malimutan. Alam kasi ng Diyos na lagi natin sinisisi yung pagiging ignorante. Hindi ko alam eh. Nakagawa ko ng kasalanan, nakagawa ko mali, kasi hindi ko alam na mali yun eh. Yun ang lagi natin ginagamit na excuse. Alam niyo, it is our duty to know what our God expects from us because everything that we need to know are all written down in the Bible with the language we understand. Hindi naman nakasulat sa Latin yan. Diba nakasulat sa Latin? Tagalog na eh. Diba? Gusto mo English, meron din. Gusto mo Cebuano, meron din. Gusto mo Ilocano, meron din. Ang Biblia, siguro ang Biblia lamang ang nag-iisang aklat na na-translate na sa halos lahat ng known language. Siguro yung mga unknown, unreached people groups na naman wala pang Biblia dahil hindi pa sila nare-reach. Pero lahat ng taong na-reach na may mga kopya sila ng Biblia sa sarili nila. Why? Kasi yun ang disenyo ng Diyos. Gusto niya na ang lahat ng magiging Kristiyano sa lahat ng bayan, lingwahe, kultura, alam ang dapat nilang gawin. So we cannot say, I don't know. The least that we can do, not to repay God's for His mercy of saving us, ay hindi natin binabayaran yung ginawa ng Diyos. The least that we can do actually ay ipakita na na-appreciate natin ang salvation na binigay niya sa atin by doing His will. That's the least we can do. Kaya na, akala mo kung may Kristiyano, niligtas ng Diyos, pero ayaw sumunod. O nagkakaroon na ng struggle sa pagsunod. It should be ironical. Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos willingly. Mga hindi pa Kristiyano ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, gusto ko kayo kausapin. Yung mga hindi pa Kristiyano, hindi pa nagsasabing Kristiyano sila, makinig kayo sa pangaral ng Ebanghelyo mula sa pulpitong ito. Every Lord's Day. Alam niyo kung bakit? Kasi pag humarap kayo sa Diyos, at nagpapatuloy pa rin kayo hanggang sa mamatay kayo, na tumatanggi sa panawagan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung ikaw ay haharap sa Diyos at paparusahan ng Diyos, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Naririnig mo. Diba? Ang malinaw na panawagan ng Ebanghelyo, wala kang dahilan. If you will be punished by God because of your unbelief and because of your persistent refusal to obey the call of the gospel, you cannot blame anyone else but yourself. Kaya mapatuloy yung panawagan natin, pamamanig natin. Kung hindi ka pa Kristiyano, lumapit ka kay Kristo. Magsisi ka. Lagi mo na naririnig ang maliwanag at malakas na panawagan ng babala na tumakbo ka.
para hindi ka hatulan ng Diyos. Tumakbo ka kay Jesucristo at sa Kanya ka manganlong. Kasi kung hindi ka manganlong at pagtatago kay Jesucristo, siguradong wawasakin ka niya. Don't disregard the warnings. Mga kaibigan, kung nakikinig ka ng preaching ng gospel, laging may warning. Laging may invitation. Huwag mong pagpanampahala yan. Do not disregard the warnings. Obey the call. Obey the call. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Diyos, sa mga salitang ito. Gusto namin